Pero saglit lang naman, no? Hindi naman nagtagal yung brownout. O hindi kayo nakaranas. So, good morning pong muli sa inyong lahat, mga kapatid. Hindi umaga po. Now, sa atin pong mundo na punong-puno ng iba't ibang uri ng paniniwala at mga adhikain na parang relihiyoso yung sistema at hindi tuloy nakakapagtaka, karamihan ng mga tao ikakaroon ng pagkalito kung anong ibig sabihin para sa kanila ng tunay na pananampalataya. Meron po kasing iba na nag-aakala sila sapat na ang pagiging relihiyoso. At okay na yung regular na pag-attend, pagdalo sa ating simbahan. Of course, hindi rin natin tatanggalin. Sasabihin din nila sa'yo, okay din kasi nagbabasa kami ng banal na kasulatan, sumasali kami sa mga gawain sa loob ng iglesia, simbahan, sa loob at saka sa labas. Very active kami sa involvement sa gawain ng church para masabi na meron kaming pananampalataya. Ngunit, sa aklat po ng ating Panginoon ngayong umaga, titignan natin ang Kabanata 3 uli. Babalikan natin yung aklat ng Pilipos. Dito po, inilalantad ni Apostol Pablo yung isang mahalagang katotohanan. Ano po yun? Hindi lahat ng mukhang pananampalataya ay katotohanan o tunay o dalisay. Kaya nga po dito, very madiin yung kanyang alala o warning na tinatawag. Nag-warning si Apostol Pablo na sa kabilang banda parang nakukulitan tayo dahil paulit-ulit niyang sinasabi ito, no? Mukhang makulit siya, pero ang nakikita ko rito, malasakit lang ito ni Apostol Pablo. Pagkat alam ni Apostol Pablo, siguro kayo rin alam niyo sa sarili niyo, napakadali nating matangay, mailigaw ang puso natin bilang mga tao. Kaya mas mabuti na kanyang ulit-ulitin itong katotohanan na ito, kaysa magpatuloy ang karamihan sa mga tao na matangay sa tinatawag nating kasinungalingan ng kaaway. Binanggit ni Sister Sen kanina, yun ang ginagawa ng diablo sa buhay natin. At sa muli po, nagsimula siya sa pagsasabi ng magalak kayo sa Panginoon, na ang ibig sabihin, dapat meron tayong isang uri ng kagalakan na hindi nakabase sa ating mga gawa ng tao. Kung hindi kagalakan that we base this on God's truth, we base it on our proper relationship with the Lord. So ngayong araw, mga kapatid, sa ilalim po ng tema, yung title natin, ang pundasyon ng tunay na pananampalataya, titignan natin, mayroong 3 mahalagang bagay diyan sa ating talata ngayong umaga na ituturo ni Apostol Pablo. At ang mga katotohanan ito dapat kailangan natin itong maunawaan, kailangan natin itong yakapin, at higit sa lahat, kailangan natin siyang ipamuhay araw-araw. Sapagkat kung gising ang inyong diwa, karamihan po sa ipapakilalaang lingkod ng Diyos ay merong mga hindi talaga nagdadala ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Yung iba ay nambubulag, yung iba ay, gamitin ko yung term, ng loloko ng mga tao. At ang kanilang panlilinlang, minsan nakabalot pa sa anyo ng relihiyon, kaya hindi nahalata. And the Bible is very clear that Satan himself can transform into an angel of light. Sa Corinthians siyang kawikaan na yan. Dapat ko sanang idiin o dapat nating maidiin ito sa buhay natin na ang tunay at dalisay na pananampalataya, ito'y ating personal at ugnayan natin sa Diyos. Yun ang dapat nating makita sa buhay natin. At hindi lang ito nakabase sa ating outward appearance, panlabas na gawa, tulad nga ng pagdadasal, pagsisimba. Kung hindi tunay na pananampalataya na merong tinatawag na pagsunod, tamang pakikipag-usap sa Panginoong Diyos,
at dapat meron tayong malalim na relasyon sa ating Panginoon. Kahit na tayo ay hindi magmukhang relihiyoso sa panlabas. Sapagkat ang tunay na sambahayan ng Diyos ay yung mga tao na sumasamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Doon nag-uugat, doon nagmumula ang tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. At nawawala yung pagtitiwala natin sa ating sariling kakayahan. So magandang umaga pong muli. Basahin natin ang talata natin ngayong umaga. Matatagpuan natin sa Pilipos, Aklat ng Pilipos, Kabanata 3, talatang 1 hanggang 3. Philippians chapter 3 verses 1 hanggang verse 3. Basahin natin. Sa kahuli-hulihan mga kapatid ko, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kalabisan para sa akin ang muli kong isulat sa inyo ang dati ko nang naisulat. Sa halip, ito'y upang kayo'y ingatan. Mag-ingat kayo sa mga aso, sa mga gumagawa ng masasama, at sa mga sumusugat ng kanilang katawan. Sapagkat tayo ang tunay na mga tuli na naglilingkod sa tulong ng Espiritu ng Diyos. At ang ating pagmamalaki ay na kay Kristo Jesus at hindi sa anumang ginagawa ng ating mga katawan. Tayo po muli ay manalangin. Dakilang Diyos, aming mapagmahal at banal na Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, O Diyos. At ngayong oras na ito, ang aming puso ay nagpapasalamat at sumasamba. Salamat po sa pagkakataon na kami makadalo at makasamba, makarating dito at makapakinig ng inyong salita. Panginoon, buksan niyo po ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang tunay na pundasyon na nagmumula lamang sa inyong katotohanan. Tulungan niyo po kaming iwasan ang pagtitiwala sa aming sariling kakayahan o sa aming sariling mga gawa at aming ituon ang aming pagtitiwala sa iyo lamang, O Diyos, Panginoon. O Banal na Espiritu, Santong Banal na Espiritu, mangusap po kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. Linisin niyo po ang mga puso, tuwid ang aming mga landas, at dalangin ko po na inyong itanim sa amin ang tamang pagkaunawa kung anong ibig sabihin ng tunay na pagsamba at tiwala sa aming Panginoon. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Nabalik tayo din sa pinag-uusapan natin. Marami kasing mananampalataya, actually alam nila yung salita ng Diyos. Very well versed pa nga yung iba. But the problem is this. Parang walang laman ang kanilang mga puso. Parang knowledge lang o information lang ang kanilang ipinamumuhay sa kanilang buhay. Okay? Maaring kilala nila yung talata, habi ko well-versed sila, at makikita natin yung iba nagsisimba din, naglilingkod pa nga, pero dito nyo siya masusukat kapag dumating yung problema sa sila. Anong nagiging kalagayan nila? Sila ay natitinag, napanghihinaan ng loob, at minsan pa nga ay nawawala sa kanilang sariling landas. Merong kanta, no, na lumalayo ang tingin, pero wala namang tinatanaw. Nagiging ganun yung kanilang senaryo sa buhay. Now, bakit po? Tanungin natin. Ako, ang aking nakitang tema dito ng buhay ng isang taong ganun ang pamuhay, personally, on my opinion lang. Pangunahing dahilan, siguro wala silang malalim at matatag na pangunawa sa salita ng Diyos. Di ba maraming mga Pilipino ngayon, they can read, nakakabasa sila, pero hindi nila naiintindihan yung kanilang binabasa. Mababa yung kanilang comprehension. Hindi nila naiintindihan, pero they can read. Kahit pa malalalim na mga English word, they can pronounce it correctly. The problem is, hindi nga naunawaan dahil hindi talaga nila ito isinapuso, hindi sila nagkaroon ng malalim na pangunawa at pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito rin po yung gustong bigyan diin ni Apostol Pablo sa gitna ng kanyang mga sulat at liham. Mula pa sa simula, lagi siyang nagpapaalala at nagbibigay ng babala sa bawat mga mananampalataya na naglilingkod
sa ating Diyos. Especially sa mga huwad na guro na nagkalat noong panahon noon. Ang dami nilang mga nagkalat na mga maling turo. At kung kayo'y nabuksan nyo na ang aklat ni Apostle Juan, sa unang Juan, may binabanggit pa nga doon si Apostle Juan na tinatawag niyang Antikristo, yung mga Gnostics, dahil hindi nila tinuturo ng Panginoon ay nagkatawang tao at Diyos. Marami siyang sinabi doon, mag-ingat kayo, maraming mga espiritu ang nakakalat. Si Apostle Juan yun. Lalo na kay Apostle Pablo. Pinapaalalahanan tayo sapagkat ito ay isang mahalagang bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Pag i-analyze nating maigi, hindi ito simpleng paalala mga kapatid. Binibigyan tayo dito ng tuong pundasyon na ating magagamit sa ating buhay. Pundasyon ng pananampalataya. Makikita natin sa ating mga talata ngayong umaga. Natapos na natin yung talatang 2, tinignan natin kung sino yung binabanggit ni Apostol Pablo ng mga aso, mga masasamaang gawa at tumusugat ng mga katawan. At nakita natin sa pag-aaral natin, and based on historical facts, that these people are the Pharisees, Judaism, yung grupo ng sekta na tumikat noon dahil sa kanilang mga pag-twist ng katotohanan. Now, ngayon naman, titignan natin yung talatang 1 at saka talatang 3. At doon sa talatang ito, meron tayong 3 makikitang mahalagang bagay na dapat, base sa ating paglilingkod sa Diyos, dapat meron tayo nito. Unang-una, meron tayong tinatawag na kagalakan. Kagalakan. The joy of the Lord. Ang kagalakan dito, hindi ito nakabase sa pakiramdam lang. Yung iba kasi, masaya sila, pero pakiramdam lang nila na sila'y masaya. At kapag natatakot sila, may pakiramdam silang natatakot. Hindi talaga totoo yung kanilang takot, hindi kanilang totoo yung kanilang pagiging maligaya. No? Kumbaga superficial lang itong mga bagay na ito. Basahin po natin muli yung talata. Kahuli-hulihan, mga kapatid ko, magalak kayo sa Panginoon. It's a command. Utos ito. Hindi siya parang sinabi lang ni Apostol Pablo na walang kwenta ito, walang kahulugan ito. Dito po, hinihimok ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na totoo at dapat nagagalak sa ating Panginoon. Bagamat ito ay isang paalala na dati niya nang naibigay, subalit sinabi niya doon sa text, kung titignan niyo po, hindi siya magsasawa na ito ay ulit-ulitin. Hindi ako magsasawa na ito'y ulit-ulitin. Dahil alam ni Apostol Pablo, kaya niya inuulit ito, ito'y para sa kanila or para sa ating ikakabuti. Ang kagalakan, mga kapatid, isang napakahalagang katangian ng isang tunay na mananampalataya. At again, ang pagpapaalalang ito, nagsisilbing protection laban sa mga maling aral na noon, maging sa panganib sa spiritual na buhay. Therefore, kung wala ka nito, you are in danger. Baka ikaw matangay at baka ikaw ay magkamali rin mismo sa buhay mo. Kasi emotion ang papairalin mo. Sabi ng iba, pagka daw ang isang tao ay emotional, pag may sunog, kahit gaano kabigat yung piano, mabubuhat niya raw yun dahil ang umiiral sa kanya ay ang emotion. Pero pagkatapos ng sunog, hindi niya na yun mabubuhat. So, nagsisilbi itong protection sa bawat isa sa atin. Meron pong talata, sa Gawa, Kabanata 5, talatang 41. Sabi po doon, umalis sila sa Sanhedrin na nagagalak. Tinutukoy dito yung mga mananampalataya. Sapagkat sila'y naging karapat dapat magtiis ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Nakita niyo yung talata. Dahil sa kanilang kagalakan, mga kapatid, hindi sila pinanghinaan ng loob. Sa halip, nagalak sila at nagkaroon sila ng bahagi at kanilang pinamumuhay. Bahaging iyon, kung ang Panginoong Jesus ay nahirapan, kasama rin tayo na dapat doon sa
paghihirap ng Panginoon. Not necessarily na tayong gagawa ng paghirap, pero kiniklaim natin na kasama tayo doon sa pinaghirapan ng Panginoon para tayo magkaroon ng kaligtasan. And we should be grateful about that. Maging magalak tayo dahil alam natin na kahit anong mangyari sa buhay natin, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Iyan yung tunay na tanda ng pananampalataya. Hindi kasi nakabase yan sa sitwasyon. Kung hindi, ang involvement is what? Dapat malawak ang amount ng ating pananalig sa Panginoon na ating pinapakita. Sapagkat yung tunay lamang na mananampalataya, ang mayroong kakayahan na magkaroon ng kagalakan kahit na siya ay dumaraan sa pagsubok. Now why? Kasi yung kanyang puso, kanino nakatuon? Sa Diyos, sa Panginoon. Pansinin niyo po yung talatang 1. Sabi ko kanina, ang paggamit dito ay itong salita na ito, magalak. Imperative yan. Kuman, utos. Hindi siya nagmumungkahi si Apostol Pablo. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na, well, mga kapatid, kung okay lang sa inyo, magalak kayo. Kung ayaw nyo, huwag nyo. Ganun kasi ang takbo ng daigdig sa panahon natin ngayon. Ganyan ang kalakaran, parang lenient ba ang tawag doon? Maluwag, parang baliwala, masabi lang na masaya. In other words, ang katotohanan ito ay nakasalalay sa makabagong panahon natin. Tinatawag kong panahon ng puro compromise at bumibitiw sa prinsipyo at sa paninindigan. Ayaw nila ng mga yon. Maliwanag, mali ang kanilang motibo sa paglilingkod. Kasi may inaabot silang kasunduan na sa isip nila, pabor sa kanilang sarili. Okay? Kumbaga, pwede ko kayong patawanin kung kayo ay mauutuko o mababola. Ando doon, mababaw. Kaya siya tumatawa dahil nauto at saka nabola lang. O kaya nagpapa-impress para hindi masaktan yung isang kapwa. Naalala ko yung kwento, saglit lang ito, kwento lang ito. Merong isang, nung eleksyon, may mga politiko na nanalo at nakaupo sila sa pwesto. Nakapwesto sila. At di ba, kadalasan ng mga politiko may mga PR yan, no? Mga assistant na umaalalay. Mga sinasabi nila sa audience o sa congregation nila o sa tao, binawarningan niya, huwag mong sasabihin yan. So, gumamit yung politiko ng salitang, sabi niya, baka magmukhang politician ako nito. Mga kababayan, ako po ay natutuwa dahil ako'y nagagalak, minidok na gano'n. At dahil sa pagboto nyo sa akin, pagluklok nyo sa akin, tutulungan ko kayo na lulumpuhin natin ang kahirapan. Sabi niya gano'n, lulumpuhin natin ang kahirapan. Lumapit yung PR. Sabi niya, sir, huwag po kayong gagamit ng salitang lulumpuhin. Na iinis po yung netizens ng mga PWD, baka masaktan sila. Palitan niyo po yung salita. Yung pinagpapa-impress nga yun, nababola niya. Pasensya na po, no? Hindi ko po ibig sabihin na lulumpuhin yung mga may karamdaman dito. Kung hindi, ang aking pong puso ay natutuwa, nakakataba ng puso ang inyong ginawa para sa bayan. Lumapit na naman yung PR, sir, ba't po ginagamit yung nakakataba? Fat shaming yan. Paano yung mga matataba dyan? Baka sumimangot dahil sinasabi yung nakakataba. Hindi pinilitan na naman yung salitang nakakataba ng puso. Maraming mga squatter, oops, tinigil siya uli. Sir, bawal po gamitin yung squatter. Kailangan informal. Ano yung term? Informal settlers, ganun daw. Hindi ko maintindihan, sensitive ba ang netizen o bobo lang? Kasi pag sila yung nang babas doon sa politiko, grabe yung mga salita nilang ginagamit eh. Halos lumpuhin talaga yung mga mumurahin, ibabaon, at yung iba naman, tuwan-tawa dito. Pinapakita ko sa inyo, these are false happiness. Yung basis nila ng kagalakan ay mababaw na klase. Ang natutuwa lang yung kanilang
sarili. Pag may mahihirap na sitwasyon, hindi yan matutuba, may inis yan sa Diyos at kung ano-anong panunumpa ang gagawin yan. Kaya mga kapatid, ang sabi po dito ni Apostol Pablo, ulitin natin, maggalak kayo saan? Sa Panginoon. Bakit? Dahil alam niya na ang tunay na kagalakan ay totoong hindi nakabase sa pakiramdam o nararamdaman ng tao, kung hindi sa ating tunay na ugnayan sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Maggalak kayo sa Panginoon, hindi ito pakiramdam. Sa Proverbs chapter 3 verse 5, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, huwag kang manangan sa sariling karunungan. And then sa 28 verse 6 din ng Proverbs, ang nagtitiwala sa sarili niyang kakayahan ay mangmang. So mga kapatid, ang kaligayahan ng mundo, alam natin, temporary, pansamantala. Pero yung kagalakan sa Panginoon, obviously, alam niyo ang answer, matatag, malalim, at hindi nakadepende sa sitwasyon. Laging nakadepende sa kung ano, kung sino, anong magagawa ng ating Panginoon sa buhay natin. Alam natin na ang aklat ng mga taga-Pilipos ay kanyang sinulat ni Apostol Pablo nung siya ay nakabilanggo. Maganda ba yung sitwasyon na yun? Maganda bang senaryo yun? Ikaw ay nakakulong dahil sa pinagbintang ka sa isang bagay na hindi naman talaga totoo, for preaching the Word of God, kaya ka ay kinulong. Pero kahit si Apostol Pablo ay nakakulong, anong kanyang puso, anong kanyang binabanggit? Masaya, punong-puno ng kagalakan sa Panginoon. Kapagkat, again, yung prinsipyo, bakit siya masaya? Ang kanyang puso ay nakatuon sa dakilang Diyos, dakilang Panginoon. Kayo po, saan po nakaugat ang inyong kagalakan, mga kapatid? Bakit kayo masaya? Kaya ba kayo masaya dahil kayo ay may pera? Nasabi ni Pastor Raymond, bigla kang yumaman kasi napamanahan ka ng iyong yumaong bilyonaryong mag-anak. O maaari namang kumita ka sa negosyo, kaya tuwan-tuwa ka. Di ba meron ganun? Hey! Maki ang kita. O kaya naman, naging tagumpay ka. Bigla kang na-promote sa iyong trabaho. Kaya pag ikaw ay na-promote, siyempre tataas ang sweldo at magiging masaya ka. Lalo na si Mrs. Pag masang sweldo na promote, tataas ang kanyang level ng happiness. Pwede ring nanalo sa contest. Napili kang reyna ng kung ano man, ng Sonrox. Ikaw yung piniling the best ama ng tahanan. Saan pa? Maari rin namang kaya ka masaya dahil sinagot ka na ng jowa mo. Parang nagse-celebrate kayo. Relasyon. O kaya, tuwang-tuwa ka dahil pinagmamalaki mo, taas na pa yung kilay mo, na ikaw ay kamag-anak ni Mayor. Yung mga ganun, masaya sila dahil nakalink yung kanilang pangalan doon sa may ranggo, may posisyon. Now, ano po ba ang katotohanan sa mga bagay na ito? Yung binanggit ko. Ang katotohanan dyan, isa lang. Lahat ng yan ay pansamantala. Mangangawala yan. Matthew chapter 20, verse 16, verse 26, chapter 16, I'm sorry. Matthew chapter 16, verse 26. Sapagkat ano ang magiging pakinabang ng tao kung makamtan man niya ang buong daigdig, subalit buhay naman niya ang kapalit. O ano ang maibibigay ng tao kapalit ng kanyang buhay? Kagalakan ng daigdig, nandyan ngayon, wala na bukas. False hope, false happiness. Compare sa kagalakan ng Panginoon, ikaw ay magiging matatag kahit anong dumating sa buhay mo at kayang-kaya mong harapin dahil ang Panginoon
ang kumikilos sa iyong sitwasyon. Siguro napapansin niyo yan sa inyong buhay na kahit anong dagok ng tadhana, nakukuha niyo pa rin magpasalamat sa Diyos. At totoo ang inyong puso sa pagpupuri, pagbibigay ng parangal sa ating Panginoong Diyos. So yun yung unang utos, magalak. Pangalawa, paulit-ulit na paalala. Okay? Paulit-ulit na paalala. Ito ay katotohanan para sa ating ikakabuti. Kahuli-hulihan mga kapatid, balikan natin yung talata. Magalak kayo sa Panginoon. Hindi kalabisan para sa akin ang muli kong isulat sa inyo. Muli kong isulat sa inyo ang dati ko nang naisulat. So, pansinin niyo po mga kapatid, hindi siya nagsasawa, Pastor Paul makulit pero hindi niya pinagsasawaan na ulit-ulitin itong paalalang ito sa bawat isa sa kanila. Now, the question is bakit kaya? May isang dahilan upang ito ay makita nila na napakahalaga. Kasi po tayo, pag nakakarinig ng paulit-ulit, ang kulit naman ni mama, gano'n, ang kulit naman ni daddy, gano'n ang sinasabi niyo, paulit-ulit sila. O kaya, yung iba magsasabi na, narinig ko na yan, alam ko na yan. Nakasawa na kasi, paulit-ulit. Now, tanungin ko kayo, ilang beses kayo uminom ng tubig? Hindi kayo pwedeng di inom yan kasi kakaproblema yung katawan. Nais ko po kasing malaman na ang banggit dito ni Apostol Pablo, tanungin natin sarili natin, naisa puso na ba natin yung narinig natin o hindi pa? Kaya siguro inuulit. Nagagamit mo na ba sa buhay mo yung napakinggan sa salita ng Diyos? O naipamuhay mo na ba ang mga bagay na ito sa buhay mo? Sa tuwing nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, may mga ilang katotohanan ang inuulit-ulit namin dito sa pulpito. Tulad ng ang Diyos ay tapat. Laging namin binabanggit yan sa inyo. Ang Diyos ay tapat, tunay, dakila, at tayo'y naligtas saan? Sa biyaya. Inuulit-ulit namin yan. Kasi maraming mga tao ngayon, hindi pa rin nila tinatanggap na ang kaligtasan ay sa biyaya ng Diyos. Kaya sila gumagawa ng paraan para daw maligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y nagsisilbing paalaala para tayo maging matatag mga kapatid sa gitna ng mga pagsubok na darating sa ating buhay. Kaya ang paulit-ulit na paalaala pagbabigay ng babala ng katotohanan para yan sa ating ikakabuti. Upang hindi tayo makalimot, upang mapanatili natin ang ating buhay pananampalataya. Madali tayong makalimot. Madali tayong matangay. Halimbawa sa buhay ng pamilya, bakit ang mga magulang ay laging nagpapaalala sa kanilang mga anak? Tignan niyo mga nanay, inyong mga anak. Bakit lagi niyo silang kinukulit ng paalala? Gawin mo yan, magdasal ka. Kahit na naririnig ito ng ilang beses, inuulit pa rin ng mga magulang dahil ayaw ng mga magulang na mapahamak ang kanilang mga anak. Pero ito hindi na alam ng mga anak. Ala nila, nakukulitan sila, mama, yan na naman sinasabi mo, paulit-ulit ka. Ang paulit-ulit na paalala ng katotohanan ay para sa ikabubuti upang kayo'y mga anak magabayan at matama ang inyong mga landas. Maski na sa paaralan, di ba, Bren, Julia, wala yung iba. Ay, tapos na, graduate na si Bernice. Inuulit ng guro ang mga mahalagang konsepto, hindi para sa wala lang, kung hindi, dapat mas ulitin ito para mas maunawaan natin na bilang mga estudyante. Kasi yung pagbabalik-aral, hindi nyo ba alam yung the best teacher is review? Repetition, paulit-ulit. Anyo ito ng katotohanan. Ito'y tutulong sa atin upang matutunan natin yung bagay na yon. Makikita natin dito si Apostol Pablo na hindi siya nagdadalawang isip. Inuulit niya yung katotohanan, mga espiritual na katotohanan. At binabanggit niya palagi ito tungkol sa kagalakan ng Panginoon bilang pagbabantay sa mga
bulaang tagapagturo. Kaya, tatandaan natin na yung paulit-ulit na paalala ng banal na kasulatan ay para sa ating kabubuti. Sapagkat sabi ko kanina, napakadaling makalimot ng ating puso at isipan. Kahit sa kabila ng ating mga kaalaman, madalas pa rin tayong naaakit ng mga huwad na aral o di naman kaya ay maaari tayong mantig sa pananampalataya. Gamitin ko yung salitang ginamit ni Bren, marupok, sabi niya. Madaling mauto, madaling mabola, at madaling mahikayat ng mga taong nagbibigay ng mga magagandang pananalita sa kanila. Kaya't ang muling paulit-ulit ng katotohanan, katulad ng mensahe ng kaligtasan, inuulit-ulit natin yan, kaligtasan ay sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Dapat inuulit din natin sa buhay natin na ang kagalakan ay hindi tanda ng kahinaan. Kung hindi, bakit kami umuulit-ulit, mga kapatid? Bakit si Apostol Pablo ay umuulit-ulit? Sa inyo, sa anak ng Panginoon, mga anak ng Diyos. Ay magsabihin, ang salita ng Diyos ay parang paalala ng isang magulang sa kanyang anak. Of course, we as parent, hindi namin gusto na kayo kontrolin, kundi ang nais namin magkaroon kayo ng protection. Kaya kami nag-ulit-ulit, nagpapaalala sa inyo para hindi kayo lilihis ng landas. Hindi ko alam kung ginagawa niyo to sa inyong anak. Si Ina pag umaalis, alam niya na nag-descend siya ng truck, ng Grab o ano yung sasakay niya para nakikita namin kung nakarating na siya o nasaan siya. So paalala ito, paulit-ulit, para hindi kayo lumis sa katotohanan at madat na ninyo yung buhay na kayo nasa tamang pamamaraan ng Diyos. Importante po na dapat naintindihan natin yung sinasabing lordship dito sa bagay na ito. No? Meron tayong tinatawag na lordship. Kadalasan po kasi pag nakakarinig kayo ng mga ngaral, ang kanilang emphasis lang ay doon sa saviorship ni Christ. Tagapagligtas lang. So what would happen? Pagka nalaman ng tao na siya naligtas na, babaliwalain na yung pagkapanginoon ng Diyos. Ibig sabihin, pagka ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan, dapat kilala mo na kung sino ang iyong paglilingkuran, yung Panginoong Jesus. Saan tayo puprotektuhan na to? Siyempre, pag nagpasailalim ka na sa Panginoon, meron siyang mga patakaran na dapat mong sundin. Hindi ibig sabihin na nagkaroon ka na ng kaligtasan. Like for instance, ito kumakalat itong teaching na to ngayon, yung hyper faith na tinatawag, na pwede silang gumawa ng kasalanan dahil binayaran na raw ng Panginoon yung kasalanan ng sanlibutan. Kaya pag lumapit sa Kanya, free ka na gumawa ng gusto mong gawin sa buhay mo as long na ikaw ay nag-accept daw at kumilala sa Panginoon. That is pagbabaliwala doon sa pagiging Panginoon ng ating Panginoong Jesus. Pero ganun pa man, hindi kasi nag-iingat nga po yung iba . Gusto nila knowledge, ayaw nila ng wisdom na nanggagaling sa Diyos. So, huwag tayong mapagod, makinig sa paulit-ulit na paalala ng salita ng Diyos. At sa bawat pag-uulit ng salita ng Diyos, pagpapatunay ito na pinapatibay nito ang ating puso, ang ating isip. Pangatlo, bukod sa magalak, bukod sa paulit-ulit na turo, sabi rito, isang pundasyon dapat naglilingkod pero humingi ng tulong kanino? Sa Espiritu Santo. Sapagkat tayo ay may mga tunay na tuli, sabi nga doon, na naglilingkod sa tulong ng Espiritu ng Diyos. At ang ating pagmamalaki ay na kay Kristo Jesus at hindi sa anumang mga ginagawa ng ating mga katawan. Paano po itong paglilingkod sa tulong ng Banal na Espiritu? Anong ibig sabihin nito? Binanggit niya Panginoong Jesus nung siya'y nakausap niya yung babae doon sa balon. Sabi niya, darating ang panahon, sasambahin niyo ako sa pamamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. Nakasentro ba ito doon sa mga rituals ng relihiyon? Of course, tinanggal nga ng Panginoon yon, yung premise ng mga Judaism ng mga panahon na yun. Hindi ito nakasentro doon sa mga rituales, tradisyon, o mga panglabas na anyo. But the focus raw is
sa relasyon ng isang tao sa ating Diyos. At dapat ito'y pinangungunahan ng Banal na Espiritu sapagkat hindi po natin kayang sumamba ng tunay sa ating Diyos, galing sa ating sarili. Kasi hindi natin magagawa yan. That's why bago tayo nagsimula ng gawain, humingi tayo ng gabay sa Panginoon, nananalangin tayo. Humingi tayo ng tawad, baka marumi tayo, marumi ang puso natin. Hindi tayo makakaharap sa Diyos, hindi magiging tapat ang ating diwa, hindi tayo malinis sa harapan ng Panginoong Diyos. Naaalala niyo yung sa Lumang Tipan, bakit pinapatanggal ng Diyos kay Moses yung kanyang sandalyas? Kasi pag wala kang sapin, malaraman mo kagad kung may tinik. Mararamdaman mo kagad na hindi pwede yun. Ibig sabihin, kabanalan, dalisay na pagsamba ang hinihingi ng Diyos sa bawat isa sa atin. We call it filling ministry ng Holy Spirit. May contrast kasi yan eh. It's either you're filled by the Spirit or you're filled by the sin nature. May control. Ang ibig sabihin ng feeling, may control. Halimbawa, bago ka pumunta sa simbahan, meron kang nakasalubong dyan sa karsada na nagkainitan kayo ng salita. Kapag mamaneo siguro, nainis ka na, nagkasala ka na nun. Pupunta ka sa simbahan, hindi ka pa humingi ng tawad, maaring yun ang iisipin mo. Galit ang nasa loob ng puso mo, hindi ka talaga makakasamba ng tama. So, hindi ito nakasentro sa mga rituales o mga panlabas na anyo. Ito ay pinangungunahan ng Espiritu Santo sapagkat alam natin, kapag tayo sasamba sa Diyos, sa Kanya lang manggagaling yung lakas, sa Kanya lang manggagaling yung patnubay. Hindi rin ito nakasalalay doon sa lokasyon o partikular na ginagawa ng mga mananampalataya. Katulad sa Lumang Tipan, marami silang rituales. No? Napakaseryoso pa nila sa kanilang rituales ng mga panahon na yon. In nature. Hindi ito physical o panlabas na anyo lamang. Everything na bibilang natin dito na tatanggapin ng Panginoon, dapat may kaugnayan mula sa Espiritu ng Panginoong Diyos, hindi sa mga material na bagay. John chapter 4, verse 23 hanggang 24. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, ang tunay na sasamba sa Ama ay sasamba sa Kanyang Espiritu at sa katotohanan." Dalawa, no? Sasamba sa Espiritu, ministry ng Holy Spirit, sasamba sa Kanyang salita, katotohanan, salita ng Diyos. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang nais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya, dapat sambahin Siya sa Espiritu at saka sa katotohanan. Hindi superficial na worship. Like instances ngayon, ganyan nangyayari, no? Pinapadilim yung ilaw ng church, pagkatapos pinapapikit yung mga tao at magpapatugtog ng malulungkot na mga tugtugan. Akala nila sumasamba sila sa Diyos, pero emotion yun. Emotion yun. Now, there's nothing wrong with emotion. As long na yung emotion is not in control. Dapat, it's the Spirit who will control each one of us. Lahat ng mananampalataya. Feeling ministry ng Holy Spirit. Ibig pong sabihin, dito sa konteksto ng talatang 3, Pilipos, Kabanata 3, pinapaliwanag dito ni Apostol Pablo na ang tunay na tanda ng pagiging mananampalataya ay hindi nanggagaling sa panlabas na kilos, pagkos ito'y nanggagaling sa puspos at nubay ng banal na Espiritu at hindi sa mga activities o tradition ng mga tao. Ang tunay na mananampalataya o Kristiyano ay sinasalamin ng Espiritu Santo na gumagawa sa Kanya upang pagsamba natin, yung mismong eksaktong kung kailan tayo sasamba, we have inner joy and happiness na galing sa Panginoon. Hindi sa tradition, hindi sa rituals. Paano ba natin ito ipapamuhay, mga kapatid? Yung tunay na pundasyon ng ating pananampalataya at hindi ang ating mga pakiramdam at emotion. It has a connection with our heart na nakasentro sa Panginoon. At hindi sa pagpapakita ang tao na masabing ikaw ay sumasamba.
Sapagkat ang pusong masaya sa Panginoon, kailanman ay hindi pwedeng linilangin. Totoo yung kagalakan mo kahit na ikaw ay mukhang malungkot, pero yung kagalakan mo sa Panginoon, hindi mo pwedeng ipektiin yan. Talagang sasabihin mong purihin ka, Panginoon, salamat, O Diyos. At yung kagalakan na yan ay nanggaling sa Kanya. At mahalaga rin, kung nasa sa yung kagalakan ng Diyos, hindi ka bibigay sa kasalanan. Dahil ang Espiritu, ang nag-uudyok sa'yo upang isukom mo sa Kanya, kahit na ikaw ay nasa gitna ng problema, nangangailangan ka ng protection galing sa Diyos. Yun ay ayon sa salita ng Diyos. Kaya kung gusto nating tumibay yung ating pananampalataya, listen to this, simulan nating pagtuunan yung kagalakan ng galing sa ating Panginoong Diyos. Paalala ito ni Pablo, ito ay para sa ating kabubuti upang tayo maging matatag at maging malakas. Mga kapatid, ulitin ko po, magalak tayo sa anumang sitwasyon sa buhay, sapagkat ito ang tunay na dahilan ng ating kagalakan at ng Kanyang inihaing katotohanan para tayo magkaroon ng kaligtasan. Magpatuloy po tayo sa paglago sa pananampalataya upang hindi tayo malinlang ng mga maling katuruan at ating pagsumikapan na maglingkod na may gabay nino ng banal na Espiritu. Hindi ng sitwasyon ang ating batayan, hindi ang sitwasyon ang basis natin ng kasayahan, kung hindi ang kaligtasan, paglago, pagbabantay sa paglilingkod, gawain na ipagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Gawin natin ito mga kapatid, simulan natin ngayon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita at natagpuan namin ang tunay na kagalakan, O Diyos. Patawarin mo po kami kung may mga panahon na kami umaasa sa aming sariling kakayahan o mabubuti naming mga gawa. Bagkos iasa namin, Panginoon, ang lahat ng aming kilos sa iyong pamantayan, sa iyong patnubay, sa paggagabay mo sa buhay namin. Tulungan mo kami kung kami mga nanghihina. Palakasin mo po kami, O Diyos. Muli paglooban mo kami ng kalakasan, ng kagalakan, kahinahunan, at lahat po ng bunga ng Banal na Espiritu, Panginoon, na tanging sa iyo lamang nanggagaling. Nawa, O Diyos, ang mga bagay na aming pinag-usapan at nakita sa iyong salita, bagamat ito'y paulit-ulit, maitanim ito sa aming mga puso. Sa diwa po ng aming buhay at makita namin, magampanan namin na ang bawat isa sa amin ay naglilingkod nang ikaw ay pinapupurihan at pinaparangalan. Maraming salamat po, itong aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.